Kailangan nating mag-usap. May iba na akong mahal. 6 na salita. 6 na salitang bumutas sa katahimikan ng hapagkainan, sabay tila ba walang kabuluhan lang ang lahat ng pinagsamahan nila. Napatigil ang kamay ni Althea sa pag-aayos ng plato ni Adrian. Ang plato na lagi niyang inihahanda tuwing umaga, kahit alam niyang hindi na ito kikibuin sa bahay. Nakita niya ang mga mata ng asawa. Malamig, determinado, at wala ni katiting na pagsisisi. Ano? Napahina ang boses niya, halos pabulong. Hindi niya alam kung bakit nagtatanong pa siya. Kitang-kita naman sa mukha ni Adrian na hindi ito biro. Umupo si Adrian sa tapat niya, hindi man lang nag-abalang hawakan ang kamay niya. Althea, hindi na ako masaya. 8 taon na tayo at narealize ko na hindi ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Tumikhim si Althea, pinakiramdaman ang sariling dibdib na parang dinudurog. Ang 8 taon na pagtitiis, pag-aalay ng sariling pangarap, ang pagpupunas ng luha ni Adrian tuwing may kabiguan sa trabaho, ang paggising ng madaling araw para maghanda ng baon, lahat yon, binawasan lang ng 6 na salita. Sino? Hindi siya umiyak, hindi pa. Kailangan niyang malaman muna. Tumingin sa malayo si Adrian, parang nahihiya, pero mas kitang-kita ang kagustuhang makatakas sa usapan. Cassandra. Si Cassandra. Si Cassandra. Ang sekretary ng 2 taon nang pumapasok sa opisina ni Adrian. Ang babaeng minsan niyang nakita sa mall na nakahawak sa braso ng mister niya, pero pinili niyang maniwala na guni-guni lang yon. Pinili niyang manatiling tahimik, gaya ng lagi niyang ginagawa. Cassandra? Ulit niya, parang natikman ang pait ng pangalan. Yung sekretarya mo? Yung... Buntis siya, Althea. Putol ni Adrian. Parang nagmamadaling tapusin ang usapan. Hindi ko kayang iwan siya. Kailangan kong panindigan to. At doon, sa wakas, nakita ni Althea ang totoo. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpili. At hindi siya ang napili. 8 taon niyang inalay ang sarili para sa lalaking ito. Inipon niya ang bawat sentimo. Binuo ang bawat oportunidad. Ginising ang bawat pagod na katawan para lang may maipakain ito sa kanilang pamilya. Hindi niya sinabi kay Adrian na siya ang nasa likod ng investment group na sumuporta sa kumpanya nito. Hindi para magpakatago, kundi para hindi masakta ng pride ng asawa. Akala niya, sapat na ang katahimikan bilang pagmamahal. 8 taon, Adrian. Ang boses niya ay hindi nanginginig, pero ramdam niya ang pag-alsa ng kanyang dibdib. 8 taon kong sinuportahan ang pangarap mo. Sinuportahan kita noong wala ka pang trabaho, nung halos hindi na tayo makakain ng 3 beses sa isang araw. Sinuportahan kita sa bawat pagsubok, sa bawat kabiguan. At ngayon, sasabihin mo sa akin na may iba ka ng mahal? Althea, huwag mong gawing komplikado to. Napakamot si Adrian sa batok, ang kilos na nakasanayan niyang gawin tuwing nauubusan ng dahilan. Hindi naman ibig sabihin na wala akong utang na loob sa'yo. Pero hindi pwedeng magsakripisyo ako ng sarili kong kaligayahan para lang sa'yo. Magsakripisyo? Natawa si Althea, isang mapait at tuyot na tawa. Ikaw ang magsasabi ng salitang yan sa akin? Ako ang nag-alay ng lahat at ikaw ang magsasabing ikaw ang nag-sacrifice? Tumayo si Adrian, inayos ang kanyang coat at hinarap siya ng may awtoridad. Ang awtoridad na hindi niya alam na galing sa mga desisyon at koneksyon na lihim na itinayo ni Althea. Umuwi ka muna sa probinsya. Magpahinga ka. I'll handle the annulment papers. Bibigyan kita ng sustento. Sapat naman para sa'yo. Sustento. Inulit ni Althea, parang nilalasap ang kahalayan ng salita. Pagkatapos ng lahat, sustento lang ang maibibigay mo? Hindi sumagot si Adrian. Bumaling siya sa pinto at sa sandaling yon bumukas ito. Pumasok si Cassandra. Bit-bit ang isang Louis Vuitton bag na alam ni Althea na hindi kayang bilhin ng suweldo ng isang sekretarya. Nakangiti si Cassandra, nakaakbay kay Adrian, at tiningnan si Althea na parang isang sagabal lang sa kanilang love story. Althea? Bati ni Cassandra. Ang boses ay matamis pero may halong pagmamayabang. Salamat sa pag-unawa. Alam kong mahirap ito para sa'yo pero
Ganito talaga ang buhay. May mga bagay na hindi natin mapipilit. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan niya ang 2 taong nakatayo sa harap niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng 8 taon at ang babaeng pumalit sa kanya ng hindi man lang naghirap. At sa katahimikang yon, may kumalabit sa isip ni Althea. Hindi takot, hindi lungkot, isang kakaibang kalmado. Ang kalmado ng isang taong alam na ang susunod na hakbang. Okay, isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Althea, tahimik at matatag. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Nagkatinginan sina Adrian at Cassandra. Parang hindi inaasahan ng mabilis na pagsuko. Talaga? Nagtatakang tanong ni Adrian. Wala kang gagawing eksena? Wala kang iyak? Ganyan ka lang kadaling sumuko? Napang-iti si Althea, isang ngiting hindi nila maintindihan. Hindi ako sumusuko, Adrian. Nagpapasalamat lang ako. Sa ano? Nagtatakang tanong ni Cassandra. Sa pagpapakita sa akin ng totoo. Tumayo si Althea, inayos ang kanyang damit at hinarap sila ng may dignidad na hindi nila inaasahan. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Hindi na naghintay pa si Althea ng tugon. Naglakad siya papalabas ng bahay na 6 na taon niyang inalagaan. Ang bahay na itinayo gamit ang kanyang mga pagod at luha. Nang marating niya ang kanyang sasakyan, saka lang siya napahinto. Tumingin siya sa rearview mirror, nakita ang sariling muka. Hindi ang mukha ng isang babaeng nasaktan, kundi ng isang babaeng nagising. 8 taon kong itinago kung sino ako para sa iyo, Adrian. Pabulong niyang sabi, habang pinipindot ang screen ng kanyang phone, binubuksan ng isang app na hindi alam ni Adrian na umiiral. Pero ngayon, panahon na para malaman mo. Sa screen, lumabas ang pangalan ng investment group na kanyang itinatag, ang grupong sumuporta sa kumpanya ni Adrian, ang grupong nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. At sa ilalim ng pangalan, nakasulat ang kanyang pangalan bilang tagapagtatag, Althea Villanueva. Maghanda kayo, Adrian, at ikaw, Cassandra. Isinara niya ang app, sinimula ng makina, at umalis ng hindi lumingon. Hindi pa tapos ang laban na to. Nagsisimula pa lang. Kumalma si Althea si harap ng salamin ng kanyang walk-in closet. Ang mga matay nakatitig sa sariling refleksyon. 2 araw na ang nakalipas mula na magtapat si Adrian. 2 araw na rin simula na magsimula ang kanyang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na hindi kalmado, kundi isang nagbabagang bulkan na naghihintay lamang ng tamang oras. Pinindot niya ang nakatagong button sa ilalim ng kanyang jewelry box. Bumukas ang isang maliit na kompartimento sa dingding, at mula ro ikinuha niya ang isang itim na folder na may tatak ng investment group. Hindi ito ang folder na nakikita ng publiko. Ito ang lihim na dokumento na naglalaman ng mga pangalan ng kanyang mga kasosyo, mga taong handang sumunod sa kanya sa kahit anong desisyon. Mrs. Villanueva, narinig niyang boses ni Marco, ang kanyang personal assistant na siya ring tanging nakakaalam ng kanyang lihim na pagkakakilanlan sa kabilang linya ng telepon. Nakaset na ang meeting sa boardroom, 8:00 ng gabi, gaya ng nakaugalyan. Salamat, Marco. Siguraduhing walang makakaalam, kahit ang receptionist. Gaya ng lagi, ma'am, walang bakas. Isinara niya ang tawag at tiningnan ng kanyang phone. Isang mensahe mula kay Adrian ang kumislap sa screen. Kailangan nating pag-usapan ang financial status ng kumpanya. Bukas, 10 a.m. sa office ko. Napang-iti si Althea. Hindi alam ni Adrian na sa loob lamang ng ilang oras, siya mismo ang magiging dahilan ng pagbabago ng lahat. Dinala siya ng kanyang sasakyan sa isang hindi kapansin-pansing gusali sa may Ayala Avenue. Sa labas, mukhang isang ordinaryong opisina ng isang medium-sized na negosyo. Ngunit sa 32 palapag, sa likod ng isang pinto na walang pangalan, naroon ang totoong kapangyarihan. Ang boardroom ay puno ng mga taong kilala lamang niya sa pamamagitan ng codenames. Sila ang mga pribadong mamumuhunan, mga dating executive ng mga multinational companies at mga negosyanteng hindi nais na makilala sa publiko. Lahat sila ay may isang bagay na magkakatulad. Lubos silang naniniwala kay Althea. Magandang gabi sa inyong lahat, bati ni Althea habang pumapasok.
Ang kanyang postura ay tuwid, ang muka'y kalmado, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy na hindi napapansin ng mga taong hindi siya kilala. Althea, nagpaunlak si Ginoong Ramirez, isang retiradong banker na siyang pinakamatagal niyang kasosyo. Narinig namin ang balita tungkol sa diborsyo. Nalulungkot kami para sa'yo. Hindi ko kailangan ng awa, Ginoong Ramirez. Mahina hong sagot niya habang inilalapag ang folder sa mesa. Ang kailangan ko ay ang inyong suporta. Binuksan niya ang folder at inilabas ang mga dokumento. Sa loob ng 8 taon, tahimik kong itinaguyod ang kumpanya ni Adrian. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang mga kontrata, ang mga expansion, ang mga investment, lahat ng yon ay mula sa pondong ating pinaghirapan. Ngayon, nais kong bawiin ang lahat. Nagtinginan ang mga kasosyo. Nais mong i-liquidate ang ating investment sa Castillo Corporation? Tanong ni Ginoong Ramirez. Hindi lamang yon, tugon ni Althea. Nais kong ilipat ang lahat ng ating pondo sa isang bagong entity na hindi kontrolado ni Adrian. At nais kong gawin ito bago ang kanyang party ng diborsyo. Sumandal si Ginoong Ramirez sa kanyang upuan. Pinagmamastan si Althea ng may paghanga. Alam mo, Althea, nung una kang lumapit sa amin 8 taon na ang nakakaraan, nakita namin ang iyong talino. Ngunit na yon, nakikita namin ang iyong lakas. Ano ang iyong plano? Ipinakita ni Althea ang isang graph sa screen. Ang kumpanya ni Adrian ay may utang na 12 bilyong piso sa ating investment group. Kung bawiin natin ang lahat ng pondo ng sabay-sabay, babagsak siya sa loob ng 1 linggo. Ngunit hindi ko yung nais. Ano ang nais mo? Nais kong makita niya ang kanyang sarili na nawawala ng lahat, unti-unti, araw-araw. Nais kong madama niya ang sakit na kanyang idinulot. At nais kong gawin ito sa mismong araw ng kanyang pagdiriwang. Nagpalitan ng tingin ang mga kasosyo. Sa kanilang mga mata, nakita ni Althea ang hindi lamang paggalang, kundi ang paghanga. Kami ay kasama mo, Althea, pahayag ni Ginoong Ramirez. Sabihin mo lamang kung ano ang aming gagawin. Napangiti si Althea, ngunit hindi ito ang ngiting puno ng saya. Ito ay ang ngiti ng isang babaeng handa ng manindigan. Kinabukasan, sa kanyang tanggapan sa bahay, binuksan ni Althea ang kanyang laptop at sinuri ang financial reports ng Castillo Corporation. Sa loob ng ilang minuto, naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang kumpanya ni Adrian ay lubos na umaasa sa kanyang pondo. Bawat proyekto, bawat expansion, bawat operational expense, lahat ay may kinalaman sa investment group. Kung bawiin niya ang pondo, hindi lamang mawawala ang kumpanya ni Adrian, mawawala rin ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon, at ang kanyang kayabangan. Ganyan pala, bulong niya habang nakatingin sa screen. Ang lahat ng iyong tagumpay? Ako palang dahilan. Isang mensahe ang pumasok mula kay Marco. Ma'am, na-confirm ko na ang party ng diborsyo. Sa Sabado, 7 p.m. sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel. Si Cassandra ang mag-host. Perpekto! Sagot ni Althea. Ihanda ang lahat ng dokumento at siguraduhing nasa akin ang lahat ng ebidensya. Isinara niya ang laptop at tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, sa tanawin ng lungsod na kanyang tinulungang paunlarin. Sa loob ng ilang araw, ang lahat ng ito ay magbabago. Adrian, mahina niyang sambit. Inakala mong mahina ako. Inakala mong ako ay isang simpleng may bahay na walang alam kundi ang maghintay sa iyo. Ngunit sa Sabado, makikita mo kung sino talaga ako. Binuksan niya ang kanyang phone at tiningnan ang larawan nila ni Adrian nung kasal. Ang ngiti sa kanyang mukha nung araw na yon, ang ngiti ng isang babaeng puno ng pag-asa, ay tila isang alaala na ng nakaraan. Hindi na ako ang babaeng yon, wika niya habang binubura ang larawan. At hindi ko na nais na maging siya muli. Isang tawag ang pumasok. Si Adrian. Sinta! Bati niya. Ang boses ay tila walang bahid ng pagkakasala. Nais ko lamang ipaalam sa iyo na ang party sa Sabado ay magsisimula ng 7 p.m. Sana ay makapunta ka?
Makakarating ako. Sagot ni Althea ng mahinahon. Hinding-hindi ko palalampasin ang okasyong ito. Magaling. May ipapakita akong sorpresa sa'yo. Ganun ba? Ako rin, may sorpresa para sa'yo. Sandaling tumahimik si Adrian. Anong ibig mo sabihin? Makikita mo na lamang sa Sabado. Tugon ni Althea bago isinara ang tawag. Tumingin siya sa kanyang phone, sa listahan ng mga dokumento na kanyang inihanda. Lahat ng ebidensya ng kanyang lihim na pagkakakilanlan, lahat ng patunay ng kanyang kontrol sa kumpanya ni Adrian, lahat ng kanyang kapangyarihan, handang ilabas sa tamang oras. Sa Sabado, mahina niyang wika, hindi na ako ang tahimik na asawang iniwan mo. Sa Sabado, ako ang babaeng magpapatumba sa iyong mundo. Isinara niya ang ilaw ng kanyang opisina at umalis. Dala ang isang bagong determinasyon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang puso ay kalmado. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, pakiramdam niya ay malaya na siya. At sa likod ng kanyang mga mata, ang isang plano ay unti-unting nabubuo. Isang plano na magbabago sa lahat. Ang ulan ay tila sumasabay sa dagundong ng dibdib ni Althea habang nakatayo siya sa harap ng salamin ng kanyang silid. Ang simpleng itim na bestida na kanyang isinuot ay hindi suot ng isang babaeng dadalo sa party. Ito ay suot ng isang babaeng may misyon. Hindi siya nagpaganda para humanga. Nagpaganda siya para patunayan na hindi siya nasira. Sandali pa. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang buhok. Sandali pa at matatapos na ang lahat. Sa loob ng kanyang itim na clutch bag, nakapatong ang mga dokumentong kanyang inihanda. Mga papeles na magpapabago sa takbo ng gabing iyon. Hindi siya nanginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, tahimik ang kanyang isip. Dumating siya sa venue na halos lahat ng mga bisita ay naroon na. Ang bulwagan ay puno ng mga ilaw at tawanan, ng mga basong may alak at mga taong nagkukunwaring masaya. Nakita niya agad si Adrian sa gitna ng karamihan. Nakangiti, may dalang baso ng champagne at sa tabi niya, si Cassandra na ang puting bestida ay tila sumisigaw ng tagumpay. Althea? Narinig niyang bulong ng isang babaeng kanyang nakilala sa mga nakaraang okasyon. Nandito siya? Hindi siya pinansin ni Althea. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa paglalakad papasok. Ang kanyang mga takong ay tila humuhuni ng isang awit ng pagbabalik. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga mata na nakatuon sa kanya. Ang ilan ay puno ng awa, ang ilan ay puno ng pag-usisa. Anong ginagawa niya dito? Akala ko ba hiwalay na sila? Baka naman naghahanap ng atensyon? Ang mga bulong-bulungan ay parang hangin na dumadaan sa kanyang mga tainga. Hindi siya nagpahalata na naririnig niya ang mga ito. Sa halip, numiti siya ng bahagya at naglakad patungo sa isang sulok kung saan siya ay may malinaw na tanaw sa lahat, lalo na sa 2 taong kanyang pinagmamasdan. Si Adrian ay tila nasa kanyang elemento. Naka-tailored suit, may hawak na mikropono, at puno ng kumpiyansa habang nagtataas ng toast. Sa wakas, malaya na ako! Deklara niya sa harap ng mga bisita. At sa gabing ito, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagbigay kulay sa aking buhay. Si Cassandra! Pumalakpak ang mga bisita habang yumuyuko si Cassandra na parang isang reyna. Numiti siya ng matamis kay Adrian at hinalikan siya nito sa pisngi. Ang tanawin ay tila isang pelikula. Perpekto, maganda, at puno ng kasinungalingan. Alam nyo, patuloy ni Adrian, hindi madali ang pinagdaanan namin, pero sa huli, napatunayan ko na ang tamang desisyon ay ang piliin ang sarili kong kaligayahan. Napasinghap ang ilang mga bisita. May mga napatingin kay Althea na nakatayo pa rin sa sulok, tahimik. Hindi ba siya nahihiya? Narinig niyang bulong ng isang lalaki. Nandyan pa rin siya kahit naniloko siya? Baka naman hindi pa siya makamove on, sagot ng kasama nito. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng tubig mula sa isang waiter at dinala ito sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Nang matapos ang toast,
Naglakad si Cassandra patungo sa kanyang direksyon. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lason. "Althea," bati niya. Ang kanyang boses ay sapat lamang para marinig ng mga katabi. "Nagulat ako na pumunta ka. Hindi ba masakit para sa'yo na makita kaming masaya ni Adrian?" "Masaya?" Bahagyang mumiti si Althea. "Sigurado ka bang masaya ka?" Nagulat si Cassandra sa sagot. "Siyempre, buntis ako. May CEO akong kasintahan at malaya na kami. Anong masaya pa ang gusto ko?" "Ang totoo," mahinang sagot ni Althea. "Ang tanong ay, ano ang mangyayari kapag nawala ang lahat ng iyan?" Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi sumagot si Althea. Sa halip, inilagay niya ang kanyang baso sa isang mesa at numiti ng matamis. "Mamaya mo na malalaman, Cassandra, sa tamang oras." Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Cassandra na nakatayo, nalilito at bahagyang natatakot. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita ni Althea si Adrian na nakikipag-usap sa ilang mga negosyante. Pinagmasdan niya ito, ang mga kamay nito na minsan ay humahaplos sa kanya, ang mga mata nito na minsan ay tumitingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngayon, ang mga kamay na yon ay hawak ang kamay ni Cassandra at ang mga mata na yon ay puno ng kasinungalingan. Lahat ng yan, bulong niya sa sarili, ay babagsak sa gabing ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang mensahe. "Handa na ako, simulan na natin." Ilang segundo lamang sumagot ang kabilang linya. "Nasa labas na kami, hintayin mo lang ang signal." Tumingin si Althea sa kanyang relo, 8:47 ng gabi. Sa loob ng ilang minuto, magbabago ang lahat. Nagtumingala siya, nakita niya si Adrian na nakatingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay malamig, walang bakas ng anumang emosyon. Lumapit siya, dala ang kanyang baso ng champagne. "Althea?" bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Bakit ka nandito?" "Hindi ba't nag-imbita ka?" Ngumiti si Althea. "Bilang dating asawa, naisip kong dapat akong dumalo sa iyong pagdiriwang." "Para saan?" Nangunot ang no ni Adrian. "Para sirain ang gabi ko?" "Hindi," mahinang sagot ni Althea. "Para tapusin ang isang bagay na dapat ay natapos na noon pa." Tinitigan siya ni Adrian, naguguluhan. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi sumagot si Althea. Sa halip, tintuunan niya ang kanyang relo. 8:52. "Malalaman mo sa ilang minuto, Adrian," sabi niya. "Sa ilang minuto, malalaman mo kung sino talaga ang babaeng minamaliit mo." Bago pa makasagot si Adrian, may isang lalaking lumapit sa kanya, ang kanyang business partner na may nag-aalalang mukha. "Adrian, kailangan nating mag-usap," sabi nito. "May problema sa mga pondo." "Ano?" Namutla si Adrian. "Anong problema?" "Ang investment group," pabulong na sagot ng partner. "Sinasabi nila na may emergency meeting tayo. Na yon, dito." Lumingon si Adrian kay Althea, nang ngumiti ng bahagya. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang malamig na takot na bumabalot sa kanyang dibdib. "Althea?" sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Anong ginawa mo?" Hindi sumagot si Althea. Sa halip, kinuha niya ang kanyang clutch bag at binuksan ito. Sa loob, nakita ni Adrian ang mga dokumento. Mga dokumentong pamilyar sa kanya. Mga dokumentong nagpapakita ng kanyang pag-asa sa isang investment group na hindi niya alam kung sino ang may-ari. "Adrian," mahinang sabi ni Althea, "sa gabing ito, matututunan mo ang kahulugan ng salitang pagtataksil." At sa sandaling yon, narinig nila ang pagbukas ng pangunahing pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga lalaking naka-business suit, dala ang mga laptop at mga folder. Ang mga bisita ay tumahimik nagtitinginan. Napatingin si Adrian kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paggalito. "Althea?" bulong niya. "Anong nangyayari?" Naumiti si Althea. Ang kanyang mga mata ay kalmado at matatag. "Ang simula ng iyong katapusan, Adrian," sagot niya. "Ang simula ng iyong katapusan." At sa sandaling yon, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya.
ang babaeng itinuring nilag mahina, ang babaeng tahimik na nagtiis sa loob ng walang taon. Sa gabing yon, hindi na siya ang tahimik na asawang iniwan. Sa gabing yon, siya ang babaeng magpapatumba sa mundo ni Adrian. Ang bulong ng mga bisita ay parang ugong ng pukyutan na nagkakagulo. Ang mga lalaking may dalang mga dokumento ay tumabi kay Althea, ang kanilang mga muka ay seryoso at propesyonal. Napansin ni Althea ang pagbabago ng ekspresyon ng ilang kilalang negosyante sa party, ang mga taong kanyang nakasama sa mga lihim na pagpupulong, ang mga taong kumilala sa kanya bilang AV ng investment group. Anong ibig sabihin nito, Althea? Ulit ni Adrian, ang niyang boses ay nanginginig sa pagkabahala. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang isang leather folder. Sa loob nito ay mga sertipiko ng pagmamay-ari, mga kontrata at mga dokumentong may tatak ng investment group na Silvercrest Holdings. Itinaas niya ang isang dokumento, ang artikulo ng inkorporasyon kung saan nakasulat ang kanyang pangalan bilang pangunahing tagapagtatag. Kilala mo ba ang Silvercrest Holdings, Adrian? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na tibay. Namutla si Adrian. Si Mr. Reyes ang nagmamay-ari noon. Ang investment group na sumusuporta sa atin, si Mr. Reyes ay isa lamang frontman. Putol ni Althea. Ang tunay na may-ari ng Silvercrest Holdings ay ako. Ako ang nagtatag nito 8 taon na ang nakakaraan gamit ang aking sariling pera, ang mana mula sa aking lolo. Ang parehong pera na ginamit ko upang pondohan ang iyong mga unang negosyo. Ang parehong pera na nagpaangat sa iyo mula sa isang maliit na negosyante patungo sa isang CEO. Bumukas ang bibig ni Adrian, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang mga mata ay naglilibot, naghanap ng isang taong magsasabing ito ay isang biro. Ngunit walang ngiti sa mukha ni Althea. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. May mga bumubukas ng kanilang mga telepono, nagre-record ng nangyayari. Hindi maaari, bulong ni Adrian. Ikaw na simpleng may bahay? Ikaw na naghihintay sa akin sa bahay tuwing gabi? Ikaw na nagpapakain sa iyo? Na sumusuporta sa iyo, na nagtiis sa iyong mga pagmamalaki. Tapos ni Althea. Oo, ako. Sa loob ng 8 taon, tahimik kong itinaguyod ang iyong tagumpay. Hindi mo man lang napansin na ang mga bank transfer ay palaging galing sa parehong account. Hindi mo man lang tinanong kung bakit ang Silvercrest ay hindi kailanman humingi ng malaking interes sa iyong utang. Nakaramdam si Althea ng kakaibang pag-init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang saya ng tagumpay, kundi ang paglabas ng 8 taon ng pagpipigil. Ang bawat gabing siya ay nag-iisa, habang si Adrian ay nasa mga business dinner. Ang bawat pangako na sa susunod na taon ay magiging maayos na ang lahat, ang bawat sakripisyo na kanyang ginawa ng walang reklamo, lahat ng ito ay lumabas sa isang iglap. Ngayon, patuloy niya, ang kanyang boses ay lumakas. Bilang pangunahing may-ari ng Silvercrest Holdings, na siyang may hawak ng 60% na stake sa Castillo Enterprises, inaanunsyo ko ang pagbawi ng lahat ng aking puhunan. Hindi mo maaari, sigaw ni Adrian. Ang kanyang muka ay namula. Ang kumpanya ay mababangga. Ang lahat ng ating pinag-irapan, ang lahat ng aking pinag-irapan, pagwawasto ni Althea. At maaari ko. Ayon sa mga kontrata na iyong nilagdaan, ang Silvercrest Holdings ay may karapatang bawiin ang puhunan kung may nakitang paglabag sa fiduciary duty. At ang paggamit ng mga pondo ng kumpanya upang bilhin ang iyong kabit ng mga mamahaling regalo at isang condo unit ay malinaw na paglabag. Napalingon ang lahat kay Cassandra na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kahihiyan. Paano mo nalaman? Simula ni Cassandra. Alam ko ang lahat, putol ni Althea. Ang kondo sa BGC, ang mga designer bags, ang mga biyahe sa Paris, lahat ng iyon ay binayaran mula sa kumpanya. May mga resibo ako, may mga bank statement ako, may mga saksi ako. Bumaling si Althea sa mga lalaking kasama niya.
Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong, may dalang isa pang folder. At dahil dito, bilang pangunahing may-ari ng Silvercrest Holdings, inaanunsyo ko ang agarang pagtanggal kay Adrian Castillo bilang CEO ng Castillo Enterprises. Ang papel na ito ay ang board resolution na nag-aalis sa kanya sa posisyon. Isang malakas na halinghing ang lumabas mula sa mga bisita. May mga nagtatalakayan na, ang ilan ay humahakbang palayo kay Adrian na parang siya ay may sakit na nakakahawa. Ang iba naman ay nakatingin kay Althea na may paghanga. Ang babaeng itinuring nilang biktima ay siyang pinakamakapangyarihan sa silid. Althea, pakiusap! Lumuhod si Adrian, ang kanyang boses ay pumapalag. Pag-usapan natin ito. Kahit anong nagawa ko, hindi mo maaaring sirain ang lahat. Ang kumpanya ay akin. Malamig na sabi ni Althea. At ikaw, Adrian, ay wala ng anuman. Ang bahay na tinitirhan mo, ang kotse na minamaneho mo, ang posisyon na iyong ipinagmamalaki, lahat ng yon ay galing sa akin. At ngayon, binabawi ko ang lahat. Tumayo si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ikaw ay isang halimaw. 8 taon kang nagkunyari, 8 taon kang nagtago ng iyong tunay na pagkatao, 8 taon akong nagmahal. Pagwawasto ni Althea, ang kanyang boses ay lumambot sa sakit, ngunit nanatiling matatag. 8 taon akong nagtiis. 8 taon kong inilagay ang iyong pangarap bago ang akin. At ano ang nakuha ko? Isang diborsyo na ipinagdiwa mo sa harap ng lahat. Isang kabit na iyong inilalagay sa aking lugar. Isang pagtataksil na hindi mo man lang sinubukang itago. Lumapit si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi mo siya karapat-dapat. Hindi mo siya naintindihan. Siya ay isang dakilang tao at ikaw at ako, nakangiting tanong ni Althea. Ako ang babaeng nagpatayo sa kanya. Ako ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. At ako ang babaeng ngayon ay kukuha ng lahat. Tumingin si Cassandra sa paligid. Nakikita ang mga mata ng mga bisita na nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ang kanyang mamahaling damit ay biglang tila isang kasuotan ng kahihiyan. Hindi siya sanay na ganito. Siya ang laging pinakamaganda, pinakabata, pinakamahalaga sa silid. Ngunit ngayon, siya ay isa lamang kabit na nahuli. Hindi ako mananatili dito, sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako mananatili upang ipahiya ninyo ako. Lumingon siya kay Adrian, naghihintay ng kanyang pagtatanggol. Ngunit si Adrian ay nakatingin lamang kay Althea. Ang kanyang mukha ay wasak. Walang proteksyon, walang pagliligtas. Ang lalaking kanyang pinagtiwalaan ay hindi maaaring iligtas kahit ang kanyang sarili. Adrian, mahinang tawag ni Cassandra. Ngunit hindi siya nito nilingon. At sa sandaling yon, napagtanto ni Cassandra na siya ay nag-iisa. Iniwan niya ang party. Ang kanyang mga takong ay pumapalakpak sa sahig. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin ng pagkatalo. Bumaling si Althea sa mga bisita. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Mga minamahal kong kaibigan at kasamahan, nalaman ninyo ang katotohanan ngayong gabi. Hindi ito ang aking plano. Hindi ko binalak na maging ganito. Ngunit ang 8 taon ng aking katahimikan ay natapos na. Ang aking pagtitiis ay may hangganan. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mas malakas. Si Althea ay hindi ngumiti, ngunit sa kanyang dibdib, may isang bagay na lumuwag. Isang tanikala na kanyang dinala sa loob ng 8 taon ay nabasag. Althea, bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay garalgal. Pakiusap, mahal pa rin kita. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng husto, ngunit tumigil ka! Putol ni Althea, ang kanyang boses ay malamig. Ang pagmamahal na itinapon mo ay hindi maibabalik sa pamamagitan ng mga salita. Ang tiwala na iyong sinira ay hindi maaayos na mga luha. Ang lahat ng yan ay tapos na, Adrian. Tumingin siya sa kanya ng diretso sa mata. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata, ang pagkalito, ang desperasyon. Ngunit wala na siyang naramdaman para sa kanya. Ang pagmamahal ay napalitan ng isang kalmadong kawalan,
ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakalaya. Hindi kita kinamumuhian, Adrian, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos mahina. Yan ang pinakamalungkot na bahagi. Hindi kita kinamumuhian dahil wala ka ng halaga sa akin. Ikaw ay isang aral na natutunan ko, isang kabanata na natapos ko. Lumingon siya sa mga lalaking kasama niya. Tapusin natin ang mga papeles. Siguraduhin ninyong naipasa ang lahat ng kinakailangang dokumento sa board. Opo, ma'am, sagot ng isa sa kanila. Lumakad si Althea palayo sa gitna ng bulong-bulungan ng mga bisita. Ang kanyang mga takong ay pumapalakpak sa sahig na may kumpiyansa. Hindi ang kumpiyansa ng isang babaeng naghihigante, kundi ang kumpiyansa ng isang babaeng sa wakas ay kumokontrol sa kanyang sariling buhay. Althea! Sigaw ni Adrian mula sa likuran. Althea, pakiusap? Ano na lang ang gagawin ko? Wala na akong... Huminto si Althea, hindi upang lumingon, kundi upang hayaang lumubog ang mga salita. Sa loob ng 8 taon, siya ang nagtanong ng ano na lang ang gagawin ko sa tuwing may problema. Siya ang nag-ayos ng lahat, ang nagligtas sa lahat, ang nagbigay ng lahat. Ngayon, si Adrian ang nagtatanong, at siya ay walang sagot para sa kanya. Magsimula ka sa simula, Adrian, sabi niya nang hindi lumingon. Tulad ng ginawa ko. Lumabas siya ng party, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Umakyat siya sa kanyang sasakyan. Ang simpleng itim na sasakyan na walang nakakaalam na sa kanya pala. Sa loob nakaupo siya ng ilang sandali, hinahayaan ang katahimikan na yakapin siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa takot, sa kaginawahan. Binuksan niya ang kanyang telpo at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang abogado. Naihay na ang lahat ng dokumento. Bukas ng umaga, ang pagtanggal ay opisyal na. Numiti si Althea. Hindi ito ang nyeti ng tagumpay. Ito ang nyeti ng isang taong sa wakas ay nakahinga. Sa likod niya, sa loob ng party, narinig niya ang malakas na sigaw ni Adrian, ngunit hindi na ito umabot sa kanya. Ang tunog ay malayo, parang mula sa ibang mundo. Uwi na tayo, sabi niya sa kanyang driver. Ang kanyang boses ay kalmado. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Althea sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, ang babaeng 8 taong nagtiis, ang babaeng 8 taong nagtago, ang babaeng sa wakas ay lumaya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, ang kanyang mga balikat ay hindi na mabigat. Sa gabing yon, si Althea Villanueva ay hindi na isang biktima. Siya ang babaeng bumangon. Ang umaga pagkatapos ng party ay tahimik sa mansyon ng Villanueva. Hindi tulad ng karaniwang ingay ng mga plato at tasa sa kusina o ang pagmamadali ng mga katulton. Ngayon ay parang may mabigat na anino na bumalot sa buong bahay. Nakaupo si Althea sa kanyang study. Ang mga papel sa harapan niya ay hindi niya binabasa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, sa malayong abot-tanaw. Tumunog ang telepo. Hindi siya sumagot. Tumunog muli at muli. Ma'am, paulit-ulit pong tumatawag si Mr. Castillo, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Hayaan mo, mahinahong sagot ni Althea. Hindi ako available. Ngunit hindi tumigil si Adrian. Sa susunod na 3 oras, sunod-sunod ang mga mensahe, mga tawag, maging ang mga email na puno ng pagmamakaawa. Ngunit isa lang ang alam ni Althea. Ang pinto na yon ay sarado na. Hindi na ito mabubuksan pa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nasa loob ng kanyang opisina si Adrian, ang opisina na hindi na niya pag-aari. Ang kanyang pangalan ay inalis na sa pinto. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay sa isang kahon. Ang mga empleyado na minsang ngumiti sa kanya ay umiiwas na ng tingin. May mga bulungan, may mga tingin na puno ng awa at paghusga. Mr. Castillo, kailangan niyo na pong umalis, sabi ng security guard. Halos hindi ito makatingin sa kanya. Sandali lang, pilit ng ngiti ni Adrian. May kailangan pa akong ayusin. Wala na pong kayong kailangan ayusin dito, sir. Wala na po kayo sa listaan. Parang isang suntok sa dibdib ang mga salitang yon. Mula sa pagiging pinakamakapangyariang tao sa kumpanya, naging isa na lamang siyang bisita
na hindi na kailangan. Dinala niya ang kahon patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang bumababa ang elevator, naalala niya ang mga araw na tinitingala siya ng lahat. Ngayon, ang mga taong yon ay hindi na siya makilala. Paglabas niya ng gusali, bumuhos ang ulan. Walang kotse, walang driver, walang sumalubong sa kanya. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, hawak ang kahon ng kanyang mga gamit. Kinabahan siya nang makitang may lumapit na reporter. Mr. Castillo, may komento po ba kayo sa pagtanggal ninyo sa inyong posisyon? Totoo po bang kayo ang nawalan ng kontrol sa Silvercrest? Hindi siya sumagot. Mabilis siyang sumakay sa isang taxi, pinagpawisan at nanginginig. Sa loob ng taxi, tumawag siya kay Cassandra. Walang sumasagot. Tumawag muli. Wala pa rin. Sa ikalimang tawag, sumagot si Cassandra, ngunit ang boses nito ay malamig. Cass, kailangan kita, sabi ni Adrian, halos maluha-luha. Adrian, wag mo na akong tawagan, sagot ni Cassandra. Kailangan kong isipin ang sarili ko at ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating mag-usap. Wala nang pag-uusapan. Wala ka ng pera, wala ka ng pangalan. Bakit ako mananatili sa isang taong wala nang maibibigay sa akin? Bago ba siya makasagot, ibinabana ni Cassandra ang tawag. Narinig ni Adrian ang busy tone, at sa sandaling yon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang pagbagsak. Ang babaeng kanyang iniwan para kay Cassandra ay iniwan na siya rin. Ang mundong kanyang itinayo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Dumating siya sa isang maliit na apartment, ang tanging lugar na natira sa kanya. Hindi ito ang mansyon na dati niyang tinitirhan kasama si Althea. Hindi ito ang kondo na binili niya para kay Cassandra. Ito ay isang maliit na espasyo na halos hindi niya kilala. Umupo siya sa sahig, ang kahon ng kanyang mga gamit sa tabi niya, at napaluha. Hindi siya umiyak dahil sa pagkawala ng kanyang trabaho. Hindi siya umiyak dahil sa pagkawala ng kanyang pera. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon sa walang taon, nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ang babaeng kanyang iniwan ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Si Althea ang nagbigay sa kanya ng lahat. At sa halip na pasalamatan, siya ay nagtaksil. Kinaumagahan, naglakas loob si Adrian na pumunta sa mansyon ni Althea. Basang-basa pa rin siya, hindi man lang nakapagpalit ng damit. Nang makita siya ng mga gwardiya, agad siyang hinarang. Pakisabi kay Althea na kailangan ko siyang makausap. Pakiusap niya. Ma'am, Althea is not accepting visitors, sagot ng gwardiya. Pakiusap, 1 minuto lang. Sabihin ninyo lang na nandito ako. Tumawag ang gwardiya sa loob. Maya-maya, lumabas si Althea. Hindi sa pagkakataong ito ay nakasuot ng marangyang gown, kundi ng simpleng puting blusa at maong. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang galit, walang sakit. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapakita ng matibay na paninindigan. Althea, pakiusap, sabi ni Adrian lumuluha. Alam kong nagkamali ako, alam kong sobra ang ginawa ko. Ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, kaya kong ayusin ang lahat. Tumingin si Althea sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi nagbabago. Adrian, 8 taon akong nagtiis. 8 taon kong itinago ang lahat ng aking sakit, ang lahat ng aking sakripisyo. Hindi para sa akin, kundi para sa atin. Ngunit ikaw, sa isang gabi, ay itinapon mo ang lahat ng yon. Alam ko, at pagsisisihan ko habang buhay. Ngunit pakiusap, huwag mong hayaang mawala ang lahat. May anak ako, si Cassandra. Wala na si Cassandra. Putong ni Althea, ang kanyang boses ay matatag. Narinig ko ang nangyari. Iniwan ka niya, hindi ba? Tulad ng pag-iwan mo sa akin. Natahimik si Adrian. Ang katotohanan ay masakit, ngunit hindi na ito maitatangi. Althea, ikaw lang ang may alam sa akin. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ngunit ngayong nawala ka na, wala na akong natitira. Tama, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Wala ka nang natitira. Ngunit hindi ko kasalanan yon. Ikaw ang pumili ng landas na ito.
Ikaw ang nagtapon ng lahat. Tumalikod si Althea, handa nang pumasok sa loob. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, tumigil siya at lumingon. Adrian, minsan ang pagbagsak ay hindi parusa. Minsan ito ay pagkakataon upang makita ang katotohanan. Sana sa pagkakataong ito, matutunan mong pahalagahan ang mga bagay na totoo. Hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, kundi ang mga taong nagmahal sa iyo ng walang kondisyon. Pumasok si Althea sa mansyon, isinara ang pinto. Naiwan si Adrian sa labas, nakatayo sa ilalim ng ulan. Napagtanto na ang lahat ng kanyang pinanghawakan ay wala na. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang relasyon, lahat ay nawala. At ang tanging taong maaaring magligtas sa kanya ay ang babaeng kanyang tinalikuran. Napagtanto ni Adrian ang kanyang mga pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Umaga noon sa bagong kondo ni Althea. Hindi na ang mansyon na may mga alalay at malamig na dingding. Maliit lang, ngunit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, nagising siyang walang iniisip na ibang tao. Walang kailangang asikasuhin, walang kailangang pasayahin, tanging ang sarili niya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang isang tasa ng kape. Tanaw niya ang lungsod na gumigising, mga sasakyan, mga taong nagmamadali. Dati, bahagi siya ng mundong iyon na laging nagmamadali, ngunit para sa iba. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang bilis ng mundo ay para sa kanya. Ang sarili niyang bilis. Tumunog ang phone niya. Isang mensahe mula kay Miguel, ang kanyang dating kanangkamay sa investment group. Maaga tayo mamaya? May ilang proposals na kailangan mong i-review bago ang meeting. Napangiti si Althea. Mula nang ilabas niya ang katotohanan kay Adrian, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya ang babaeng tahimik na sumusuporta sa likuran. Ngayon, siya na ang nangunguna. Oo, maaga ako. Salamat, Miguel. Sagot niya. Bumangon siya, naligo at nagbihis. Hindi na ang mga damit na binibili niya para lang magustuhan ni Adrian. Ngayon, pumili siya ng suot na para sa sarili niya. Isang simpleng puting blouse at itim na slacks. Komportable. Tapat sa kung sino siya. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng mga ngiti. Hindi ang mga ngiting plastic na nakasanayan niya sa mundo ni Adrian. Mga ngiting totoo, mula sa mga taong nakakakilala sa kanyang halaga. Ma'am Althea, magandang umaga! Bati ni Carla, ang kanyang bagong assistant. Bata pa, puno ng sigla. Nakaschedule kayo ng 9 a.m. meeting with the board. May mga bagong investors na interesado sa ating expansion plan. Anong klaseng investors? Tanong ni Althea habang naglalakad papasok sa kanyang opisina. Mga tech companies, ma'am. Gusto nilang maging partner natin sa sustainable energy projects. Tumigil si Althea. Sustainable energy. Nung panahong kasal pa siya kay Adrian, pinag-usapan nila ito. Pinangarap niya ito. Nung itinawanan lang siya ni Adrian, sinabing hindi yon practical, hindi yon kumikita agad. Kaya isinantabi niya ang pangarap na yon, para sa kanya. Sabihin mo sa kanila, interesado ako. Iset natin ang meeting sa Thursday. Opo, ma'am. Pumasok si Althea sa kanyang opisina. Hindi kalakihan, ngunit maliwanag. May malaking bintana na tanaw ang buong lungsod. Sa dingding, nakasabit ang mga parangal na natanggap ng investment group sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit hindi nakalagay ang pangalan niya. Dati. Ngayon pinalitan na niya ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang mukha, ang kanyang pagkatao. Hindi na siya anino. Umupo siya sa kanyang upuan, binuksan ng laptop. May mga email na naghihintay. Ngunit sa halit na simulan agad, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga gusali, ang mga tao, ang buhay na patuloy na gumagalaw. Okay ka na ba? Tanong niya sa sarili. Hindi siya sumagot agad. Pinakinggan niya ang katahimikan. Walang galit, walang pait, walang sakit, tanging kapayapaan. Oo, bulong niya. Okay na ako.
Sa unang pagkakataon, naniwala siya rito. Lumipas ang ilang linggo, ang paglaya ni Althea ay hindi nangangahulugang nakalimutan niya ang nakaraan. May mga gabing nagigising siya, iniisip kung paano siya minahan ni Adrian nung una. Ang mga alaala ng kanilang pagsasama, hindi lahat masama. May mga sandaling masaya, may mga sandaling totoo. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng sakit. Sa halip, may kakaibang awa. Hindi para kay Adrian, kundi para sa babaeng siya noon. Ang babaeng naniniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagsasakripisyo ng sarili. Ang babaeng nag-isip na kung magtitiis siya, magiging sapat yon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa park malapit sa kanyang kondo, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa bench, nagpapakain ng mga kalapati. May kalmado sa kanyang mukha. Isang uri ng katahimikan na nagmumula sa mahabang buhay. "Magandang hapon po," bati ni Althea. Umiti ang matanda. "Magandang hapon, anak. Malamig ang hangin ngayon, di ba?" "Opo, nakaka-relax." "Para ka may pinagdaanan na mabigat," sabi ng matanda, tila nakababasa ng isip. "Ngunit mukhang nakaraos ka na." Natawa si Althea, bahagyang nagulat. "Ganon po ba? Halata po ba?" "Hindi halata, anak. Nararamdaman ko lang. May mga taong dala-dala ang bigat kahit nakangiti. Ikaw, magaan ka na. Nakapagpatawad ka na." Tumigil si Althea. Tumingin sa matanda, naghahanap ng paliwanag. "Paano po ninyo nalaman?" "Kasi anak, ganyan din ako noon. Matagal kong dinala ang galit sa taong nanloko sa akin. Ngunit isang aray napagod ako. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Napagod akong dali ng bigat na hindi naman sa akin. Kaya binitawan ko, hindi para sa kanya, para sa akin." Napaluha si Althea. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Sa loob ng maraming buwan, pinanindigan niya ang kanyang galit. Pinaniwalaan niya na ang paghihiganti ang magpapagaan sa kanya. At totoo naman, ang pagbagsak ni Adrian ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit sa sandaling yon, napagtanto niya na ang kasiyahang yon ay panandalian lamang. Ang tunay na paglaya ay hindi tungkol sa pagbagsak ng iba. Tungkol ito sa pagbangon ng sarili. "Salamat po," sabi ni Althea, pinunasan ng luha. "Kailangan ko pong marinig yan." "Wala yon, anak. Ingatan mo lang ang sarili mo. At huwag mong kakalimutan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan mo. Nangangahulugan lang na pinili mong maging malaya." Umalis ang matanda. Dala ang kanyang mga kalapati. Naiwan si Althea sa bench. Pinagmamasdan ang mga dahong sumasayaw sa hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto siya. Hindi dahil sa tagumpay, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil natutunan niyang patawarin ang sarili. Dumating ang araw ng kanyang unang malaking public event bilang CEO ng kanyang investment group. Hindi na siya anino. Hindi na siya asawa ni Adrian. Siya si Althea Villanueva, ang babaeng nagtayo ng sariling imperyo. Nakatayo siya sa entablado, nakaharap sa daan-daang tao, mga negosyante, investors, mamamahayag. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, boses na matatag. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang tagapagtatag ng investment group na ito. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng aking kwento, ang aking pinagmulan." Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Miguel, nakangiti. Nakita niya si Carla, puno ng paghanga. At sa isang sulok, nakita niya ang isang babaeng hindi niya inaasahan, si Cassandra. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng galit. Sa halip, isang kalmadong pagtanggap. Hindi na siya naapektuhan. 8 taon akong nanahimik, patuloy niya. Naniniwala ako na ang katahimikan ay birtud, na ang pagsasakripisyo ay pag-ibig. Ngunit natutunan ko, ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Ngayon, nakatayo ako dito hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng pinili ang kanyang sarili.
At sa inyong lahat, lalaki man o babae, na nasa katulad kong sitwasyon, nais kong sabihin, huwag kayong matakot. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa inyong katahimikan. Nasusukat ito sa inyong lakas, sa inyong dignidad, at sa inyong kakayahang bumangon. Pumalakpak ang mga tao. Hindi ang plastic na palakpak na nakasanayan niya. Isang palakpak na totoo, puno ng pagkilala. Pagkatapos ng event, nilapitan siya ng ilang tao. Mga kamay na nakipagkamay, mga ngiting nagpapaalam ng suporta. Ngunit isang babae ang lumapit sa kanya ng huli. Althea? Tumingala si Althea, si Cassandra. Mas matanda na itsura, pagod. Wala na ang gating kinang ng kabit ni Adrian. Cassandra? Tugon ni Althea, kalmado. Gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng tawad. Sabi ni Cassandra, boses na nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo, hindi ko inisip. Nagkamali ako. At nagbayad naman ako. Tiningnan siya ni Althea. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng katahimikan. Ang babaeng ito, ang naging dahilan ng pagkasira ng kanyang kasal. Ngunit ngayon, hindi na siya nakaramdam ng put. Cassandra, hindi kita kailangang patawarin, sabi ni Althea mahinahon. Ngunit gagawin ko. Hindi para sa'yo, para sa akin. Napaluha si Cassandra. Salamat. Mag-ingat ka, sabi ni Althea bago tumalikod. At huwag mong hayaang ulitin ang parehong pagkakamali. Umalis si Althea. Iniwan si Cassandra sa entablado. Hindi na niya kailangan pang lumingon. Tapos na ang kabanatang yon. Isang linggo ng umaga, nagising si Althea ng maaga. Hindi dahil may meeting, hindi dahil may kailangang asikasuhin. Gusto lang niyang makita ang pagsikat ng araw. Umupo siya sa kanyang balkona, hawak ang kape. Ang lungsod ay tahimik pa. Ang mga ilaw ay kumikislap na para mga bituin sa lupa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Tiningnan niya ang kanyang phone. May mensahe mula kay Miguel. Napanood ko ang speech mo, proud ako sa'yo. Hindi lang bilang boss, kundi bilang kaibigan. Napang-iti siya. May mga taong nanatili sa kanyang tabi. Hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil kilala nila ang kanyang halaga. Binuksan niya ang kanyang journal. Sa unang pahina, isinulat niya ang mga salitang yon. Hindi ko kailangan ng paghihiganti para maging malaya. Kailangan ko lang piliin ang sarili ko. At ginawa ko. Isinara niya ang journal, tumingin sa abot tanaw. Ang araw ay sumisikat gintong liwanag na sumasayaw sa mga ulap. Parang bagong simula. Okay na ako, bulong niya sa sarili. Ngayon ay may paninindigan. Hindi na ito tanong, hindi na ito pag-aalinlangan. Ito ay isang katotohanan. Si Althea Villanueva ay malaya na at handa siyang harapin ang anumang darating. Hindi bilang biktima, hindi bilang asawa ni Adrian, kundi bilang siya mismo. Ang babaeng bumangon mula sa pagtataksil, hindi dala ang galit, kundi dala ang kapayapaan. Ang bagong kabanata ay nagsisimula. At sa pagkakataong ito, siya ang sumusulat nito. Sa kanyang sariling mga salita, sa kanyang sariling bilis, sa kanyang sariling buhay. Umaga sa Maynila, at ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa itaas ng mga gusali. Nakaupo si Althea sa kanyang opisina, hindi sa lumang silid na puno ng alaala ni Adrian, kundi sa isang bagong espasyo na kanyang pinili. Ang mga bintana ay nakabukas, at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng kape at bagong simula. Sa kanyang harapan, isang grupo ng mga kabataang babae ang nakikinig ng may paghanga. Sila ang mga schooler ng programang itinatag ni Althea para sa mga babaeng nais magsimula muli. Mga biktima ng pagtataksil, ng pang-aabuso, ng mga pangarap na nais antabi. Ang isa sa kanila, isang dalagang may luha sa mata, ay nagsalita. Mang Althea, paano po ninyo nagawa? Paano po kayo bumangon? Tumigil si Althea, hinawakan ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Hindi siya ngumiti agad. Sa halip, tiningnan niya ang bawat mukha sa harapan niya.
Hindi ako bumangon ng sabay-sabay. Sabi niya mahinahon. May mga araw na gusto kong manatili sa sahig. May mga gabi na ang tanging kaya kong gawin ay huminga. Pero araw-araw, pinili kong bumangon kahit isang beses. Kahit isang hakbang lang. At nung sapat na ang mga hakbang na yon, nalaman kong malayo na pala ako. Nagpalakpakan ang mga kababaihan, ngunit hindi dahil sa drama ng kanyang mga salita. Palakpakan ito ng pagkilala, sapagkat nakita nila sa kanya ang patunay na posible ang pagbangon. Nang matapos ang pagpupulong, lumabas si Althea sa kanyang opisina. Ang kanyang sekretarya, isang matandang babae na kasama niya mula pa sa simula, ay nag-abot ng isang sobre. Ma'am, ito po ang sulat mula sa legal team, tungkol po sa huling transaksyon. Binuksan ni Althea ang sobre. Ang dokumento ay nagpapakita ng paglipat ng mga ari-ari mula sa dating kumpanya ni Adrian. Hindi na siya nagulat. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang mga ganitong dokumento. Ang kumpanyang minsang kanyang itinayo sa katahimikan ay bumalik sa kanya, hindi bilang paghihigante, kundi bilang bunga ng kanyang karunungan. Ma'am, may isa pong bisita. Gusto po kayo makita. Sinong bisita? Si Mr. Castillo po. Tumigil ang kamay ni Althea. Hindi niya inaasahan ito. Sa mga nakaraang buwan, iniwasan niya ang anumang balita tungkol kay Adrian. Alam niyang bumagsak ang kumpanya nito, na ang kanyang dating asawa ay nawala ng lahat. Ngunit hindi niya kailanman hinangad na makita itong nagdurusa. Ipadala mo siya sa conference room, sabi niya, ang boses ay kalmado. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo si Adrian sa tapat niya. Siya ay payat, ang kanyang mga mata ay may mga anino, at ang kanyang damit ay hindi na kasing mahal noon. Sa kanyang mga mata, nakita ni Althea ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Althea? Bulong ni Adrian. Ang boses ay paos. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawagin ka sa pangalan mo. Bakit ka nandito, Adrian? Napayuko si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang gilid ng mesa. Nawala ko na ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang mga kaibigan. Kahit si Cassandra, umalis na rin siya. Sabi niya hindi niya kayang mabuhay sa isang taong walang ipinagmamalaki. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan niya ang lalaki minsang kanyang minahal. Ang lalaking kanyang pinagtiisan ng walang taon. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi siya nakaramdam ng saya. Isang kakaibang katahimikan lamang. Alam kong hindi ko karapat-dapat humingi ng tawad, patuloy ni Adrian. Ang mga mata ay basang-basa. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Hindi dahil nawala ang lahat sa akin, kundi dahil hindi ko nakita kung gaano kita kamahal. Hindi ko nakita ang halaga mo. Tumayo si Althea at lumapit sa bintana. Sa labas, ang lungsod ay abala sa mga taong may kanya-kanyang laban. Tumingin siya kay Adrian. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagtataksil mo, Adrian? Hindi ang pagkawala ng aking tiwala. Hindi ang sakit. Ang pinakamahirap ay ang mga taong ginugol ko sa pagdududa sa aking sarili. Sa pag-iisip na may mali sa akin, na hindi ako sapat. Althea, pero nalaman ko na hindi ako ang may problema. Patuloy niya, ang boses ay matatag. Ikaw ang pumili na mandaya. Ikaw ang pumili na magtaksil. At hindi ko kailangang dalhin ang bigat ng iyong mga pagpili. Tumayo si Adrian at lumapit sa kanya, ngunit hindi siya inilapit ni Althea. Sa halip, tumingin siya sa kanya ng may awa. Hindi ang awa ng isang biktima, kundi ng isang taong lumaya na. Patawarin mo ako, Althea, hiling ni Adrian. Ang mga luha ay bumagsak na. Hindi ko hihingi na bumalik ka sa akin. Hindi ko hihingi na kalimutan mo ang lahat. Gusto ko lang marinig mong patawarin mo ako. Hindi agad sumagot si Althea. Tiningnan niya ang lalaking minsang kanyang buong mundo, at sa sandaling iyon, natanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para kay Adrian.
ito ay para sa kanya. Pinatawad na kita, sabi niya mahinahon. Hindi para sa'yo, para sa akin. Kasi ayoko nang dalin ang galit na yon. Ayoko nang maging bilanggo ng nakaraan. Napaluha si Adrian, ngunit hindi na ito umiyak ng may awa sa sarili. Sa kanyang mga mata, nakita ni Althea ang isang tao na sa wakas ay nakakita ng katotohanan. Ang katotohanang siya ang nawalan, hindi si Althea. Kung may pagkakataon man akong makapagsimula muli, sabi ni Adrian, sana maging kalahati ako ng taong ikaw. Hindi na sumagot si Althea. Sa halip, tumango siya at naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sandali. Mag-ingat ka, Adrian. At sana, sa susunod na pagkakataon, piliin mong maging tapat. Nang makalabas siya ng conference room, napahinga siya ng malalim. Hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Ang gaan ng isang taong sa wakas ay nabitawan na ang lahat. Kinabukasan, nakatayo si Althea sa harap ng isang bagong gusali. Ang taas na gusaling ito ay hindi lamang isang opisina. Ito ang bagong headquarters ng kanyang investment group. Isang espasyong itinayo niya mula sa wala. Hindi mula sa pagtataksil kundi mula sa kanyang sariling sipag at talino. Sa harap ng gusali, isang malaking plaque ang nakasulat. Althea Villanueva Foundation para sa mga babaeng nagsisimula muli. Ma'am, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting? Sabi ng kanyang sekretarya. Tumango si Althea at tumingin sa paligid. Ang mga taong nagtipon ay hindi lamang mga negosyante. May mga kabataang babae na dating eskolar, may mga ina na nagsimula muli, may mga profesional na minsang nawala ng pag-asa. Lahat sila ay naroon, hindi upang manood, kundi upang ipagdiwang ang isang tagumpay na hindi lamang kanya. Nang gupitin niya ang ribbon, isang palakpakan ang pumuno sa hangin. Nuumiti si Althea. Hindi ang ngiti ng isang babaeng naghihigante, kundi ang ngiti ng isang babaeng payapa. Sa mga susunod na buwan, lumago ang kanyang pundasyon. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Hindi dahil sa drama ng kanyang pagtataksil, kundi dahil sa kanyang pagbangon. Ang mga panayam, ang mga libro, ang mga talumpate, lahat ay may iisang mensahe. Ang isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang katahimikan, kundi sa kanyang lakas. Isang hapon, nakaupo si Althea sa kanyang hardin. Ang kanyang bagong tahanan ay hindi kalakihan, ngunit ito ay payapa. Sa kanyang kandungan, isang libro ng mga tula, isang regalo mula sa isang kaibigang lalaki na hindi nagmadali, hindi nagpilit, at hindi nagtaksil. Isang taong nakakita sa kanya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babae. Althea, may padala pa para sa iyo, sabi ng kanyang kasambahay. Inilalapag ang isang basket ng mga bulaklak. Tiningnan ni Althea ang mga bulaklak at numiti. Ang mga ito ay mula sa isa sa kanyang mga scholar, isang babaeng nagngangalang Maria na dating nakakulong sa isang mapang-abusong relasyon. Sa kanyang liham, isinulat ni Maria, "Salamat, Mang Althea. Dahil sa inyo, natutunan kong mahalin ang sarili ko." Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata at nilanghap ang halimuyak ng mga bulaklak. Sa loob ng maraming taon, siya ay naging tahimik. Siya ay nagtiis. Siya ay nagdusa. Ngunit sa sandali ngayon, napagtanto niya na ang lahat na ngayon ay hindi nasayang. Ang bawat luha, bawat sakit, bawat pagdududa, lahat ay nagbigay daan sa isang bagay na mas maganda. Hindi siya bumangon upang patunayan ang kanyang halaga kay Adrian. Hindi siya bumangon upang maghigante. Bumangon siya upang maging buo. Hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Nang lumubog ang araw, tumayo si Althea at tumingin sa abot-tanaw. Ang langit ay may kulay ng ginto at rosas. Isang tanawin na minsan niyang inakalang hindi na niya makikita ng may kapayapaan. Okay na ako. Bulong niya, hindi bilang tanong, kundi bilang katotohanan. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap pa rin.
May mga alaala na bumabalik. Ngunit sa bawat umaga, pinipili niyang bumangon. Sa bawat gabi, pinipili niya magpahinga ng payapa. Si Althea Villanueva ay hindi na ang babaeng tahimik na nagtiis. Siya ay ang babaeng pumili ng kanyang sariling kwento. Isang kwento ng lakas, ng dignidad, at ng isang bagong simula na siya mismo ang sumulat. At sa sandaling yon, habang ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip sa kalangitan, alam niyang handa siya sa anumang hamon. Hindi dahil walang takot sa kanyang puso, kundi dahil alam niyang kaya niyang harapin ang mga ito. Hindi bilang biktima, hindi bilang asawa ni Adrian, kundi bilang si Althea. Ang babaeng bumangon, ang babaeng malaya, ang babaeng nagsimula muli. Ang totoong huling tagpo ay hindi naman sa entablado ng bagong headquarters, kundi sa tahimik na sulok ng kusina kung saan nakaupo si Althea habang hawak ang lumang resibo ng unang bayad ng investment group, isang pirasong papel na siyang saksi sa lahat ng pinagdaanan niya. 8 taon niyang itinago ang sarili sa likod ng anino ng isang lalaking hindi naman pala karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Pero hindi ba't ganang talaga ang buhay? May mga bagay tayong ibinabahagi sa taong mahal natin, hindi dahil may kapalit, kundi dahil naniniwala tayong tama. Ang tanong, kailan natin malalaman na tama pa rin bang magpakatino kahit sinungaling na pala ang kabilang panig? Hindi madali ang magpatawad, lalo na kapag ang taong nanakit sa'yo ay nakatayo na sa harap mo habang hawak ang mga pira-pirasong buhay na siya mismo ang sumira. Pero ginawa ni Althea, hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil mas pinili niya ang kanyang kapaya paan kaysa sa pait na nag-uumapaw sa dibdib ni Adrian. At doon natin nakita ang tunay na tagumpay, hindi sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagbangon ng sarili. Ano kaya ang gagawin ninyo mga kapamilya kung kayo ang nasa sapatos ni Althea? Patawarin ba ninyo ang taong nagtaksil sa inyo o pipiliin ninyong ipakita ang sakit na iniwan nito? Walang maling sagot, basta't ang desisyon ninyo ay para sa inyong kapakanan, hindi para sa iba. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section at kung naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share para marating nito ang iba pang nangangailangan ng lakas. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang mga kapamilya, pero ang mensahe nito, na ang isang babae ay may kakayahang bumangon, magpatawad at magsimula muli, ay totoong-totoo sa bawat isa sa atin. Sa susunod na pagkakataon na maramdaman ninyong kayo'y minamaliit, alalahanin ninyo si Althea. Hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang maghigante para manalo. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay ang tahimik na paglisan. At ang pinakamagandang simula ay ang pagpiling magpatawad, para sa sarili, hindi para sa iba. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y makatulog kayo ng may magaan na puso tulad ni Althea. Malaya, payapa at handang yakapin ang bukas.